A potential security threat sends the Senate into work-from-home mode. Senate President pro tempore Win Gatchalian authorizes employees to work remotely until Friday after the NBI relayed information on a possible threat to the Senate premises. Security inspections and precautionary measures are now being carried out. And as the Senate faces both political tension and security concerns, veteran journalist Mon Tulfo joins us live in the studio. Known for dropping political bombshells, Tulfo weighs in on the power struggle inside Senate and beyond the chamber. Good evening, you're watching Political Beat. I'm Lourdes Vera. It's not only the Senate that's facing an alleged security threat. Last week, veteran columnist and broadcaster Ramon Tulfo posted about an alleged plot targeting Malacanang on Independence Day. To talk about that and other developments, we are joined live in the studio by the original Tulfo, veteran columnist and broadcaster, Mon Tulfo. Sir, magandang gabi po, sir. Welcome to Political Beat. Thank you for the invite. Thank you, sir. Okay, sir, in your post, you mentioned information from a source who allegedly attended a meeting in Krame. Can you tell us more about what your source heard and whether authorities provided any specific details ba? Yung Tweety Bird na sinasabi ko, Yes, the Tweety Bird. generic yan eh. Hindi yan specific. Not just one person. Not one person. Tweety. Pag informant ko, Tweety Bird. Tweet, tweet, tweet. Isa sa mga andoon ang nagsabi sa akin. Kasi it was a closed door, highly secretive conference. And the reporters were barred from the meeting. So, mayroon akong Tweety Bird. Isa doon sa mga, ang dami nila di ba? Yan nagsabi sa akin, ano bang nangyari? May balak na lusubin ng Malacanang. At i-coincide sa Independence Day celebration. And ang meeting was how to tackle the threat. Yeah. I see. All right, given these discussions about threats, do you believe the reports are connected because it's not just one threat, according to certain reports, or are they individual security concerns, sir? Individual, alam mo, ano ito, I think connected na sa lahat eh. Yung gulo sa Senate, among the senators, yung the Senate premises, di ba, may mga rallies. Yes, outside. Kay Bato, ay naging circus yung Senado. Ayun. At yung added to the mix, ito nang agkakaroon ng attack sana sa Malacanang. But it's a circus that could potentially turn violent. Yes, yes. Kaya lang, ang sabi nga nung Tweety Bird ko, they were preempted because of my... Nagtatanong-tanong nga sila, sino yun? Sino? Marami sila doon eh. Mga top brass. Sino yung nagsabi sa... Sir, 6 months ago, meron din po kayong Tweety Bird na 6 months ago of a, kumbaga, organized or synergized campaign of destabilization. Matanong ko lang, connected din ba yung same personalities na hinighlight po ninyo noon dito sa recent... Connected natin lahat eh. Apo. Yung destabilization, connected lahat ito. Lahat yung mga pro-Marcos, pro-BBM, pro-Sara, nag-aaway-away. And yun na nga, yung according to intelligence reports, na they were being watched, yung mga binanggit kong pangalan. Kasi ay
I mentioned a number of names. Closely monitored pala sila. Okay. At By the intelligence community. of course, they denied, 6 months ago. Pero, sir, yung threat na ito ba, sir, ay may potential siya na mag-succeed? Sana hindi. Sana hindi. At saka kita mo, may mga reports na meron ng disenchantment sa ranks ng armed forces. Eh sana huwag. And huwag na huwag. Kasi if BBM is dethroned and Sara takes over, kawawa naman ang Pilipinas. Sir Mon, Sorry. okay, do you think that the president at this point, of course, everybody's talking about the independence of the Senate, independent branch, the co-equal. Pero do you think the president could do something to step in and say something, or probably, aside from a special session, how can the president use his powers or use interpersonal relations to fix things? The president has a phlegmatic personality. Yung Malamya. malamya, na slow to act. Kaya kuminsan sinasabi ko nga na parang tamad. Palagay ko hindi naman tamad, pero malamya siya. Malayong malayo siya doon sa tatay niya na si Ferdinand Marcos Sr. Iba. Complete opposite. Okay, sir, yung recent power struggle sa Senado, sa tingin ba ninyo, sir, magtatagal ba ito doon sa, ngayon, sinasabi na, may paksyon daw sa Senado, may Senado ng Malacanang, ang sabi naman ng kabila, may Senado ng DDS. Ang sabi-sabi, okay, yung possible na madagdagan sa maging 13, you think that would end things, or hindi ba dapat i-underestimate ang kakayahan ni Senator Alan Peter Cayetano to hold on? Kailangan talaga magkaroon pa ng isa. Apo. Isang miyembro ng Cayetano Block na pumunta sa kay Gatchalian para maging majority. Ang sabi meron na daw, pero ayaw pang banggitin ng ilang senador. Pero kayo, sir, yung Tweety Bird ko. Tweety Bird po ninyo, mayroon bang napipick up? Isa doon yung sa isang sa magkapatid. Okay. Tapos yung isa naman na malapit ng ma-arresto for plunder. Parang alam ko na kung sino yung mga yon. At hindi imposible hindi imposible, sir, ang senaryo. Okay, sir, nung dinawit ng wag daw gamitin yung Marines na tawag, nung dinawit po ng courier, masyadong malupit yung basurero na term. Nung dinawit si Senator Erwin Tulfo, ano po ang did you kind of expect that? I can't comment because Erwin and Rafi can take care of themselves. They can defend themselves. At saka magkakaroon ng kulay kung magko-comment ako. I see. Ganito na lang, sir. In fact, I'd like to tell you na lahat ng mga sinasabi ko hindi galing sa kanila. kapatid, sa kanila. Kasi tahimik sila, sabihin, Kuya, wag mo na kaming tanungin. So, marami naman akong mga sources. Of course. Take note, ang mga Tweety Bird niya ay hindi niya po kaapelido. Pero, Sir Mon, talking about surveys, pareho sila matataas, being bandied about as possible panapat, or kumbaga, ang pwedeng tumapat sa Sara Duterte pagdating sa mga numbers. Of course, they already announced that they have no intentions whatsoever. Pero sir, sa atin lang, sino sa dalawa ang may potential, I mean, not just vote getting, pero yung skill-wise, sino ang mas
presidentiable na kapatid para sa inyo? At bakit? Si Rafi has the masses. Talagang masa. Mahal siya ng masa. Erwin has yung bearing ng statesman. So, mahirap masabi kung sino sa dalawa. At saka I would be biased. Kasi unang-una si Erwin ang paborito lahat ng lahat. But Rafi has the numbers. Kaya lang, ilang beses na sinabi ni Rafi, hindi siya tatakbo dahil maganda naman yung accomplishment niya sa Senado. Bakit pa siya daw kukuha ng bato na Pupukpok sa ulo niya. kanyang ulo? Oo. Sabi niya, kontento na ako sa Senado. But as older brother, what would be your counsel to them? Not to run. Not to run? Not to run. Sabi ko, naabot na ninyo yung tugatog ng tagumpay. Ano yung presidente, climax na yun eh. Mas mabuti yung doon ka lang. Kasi baka umabot sila sa Peter Principle, yung Peter Principle. Yeah. You rise to the level of your... You rise to the level of your incompetence. Oo. Sabi ko, you've already found your niche. Diyan na lang kayo. Kung akong tatanungin nila. But they've never consulted me on this. Mukhang pareho naman niya. I think you share the same opinion na okay na kayo dito. At sinasabi nila kasi they've seen how things can go awry at just the flick of a switch. Biglang-bigla na They'll lang. never go wrong in the Senate. Bakit pa mag-aambisyon pa silang sa pinakamataas na pwesto? At yung mga naglalabasan na ng mga sinasabi ng mga demolition jobs. Ayun. Na- That's part of the territory. I'm reminded of what my father, parang my old man, our old man prophesied the predicament they're in now. Sabi ng daddy namin nung araw, ang mangga ang nahitik sa bunga binabato. Binabato. That's it. I remember that very well. Okay. You raised them or you were all raised as siblings with military discipline, no? Yes. Okay. Yes. But of course, part of that military dictum is duty. What if, let's say, the spirit of the times call for your sense of duty, the brother's sense of duty? Kunya, psychology ng father po ninyo, do you think your father would also advise not to run? I don't have my father's mind, pero siyempre kung daddy ang if I could read my father's mind, baka sabihin nilang take a crack. Sorry Kasi take a crack at the presidency. Take a crack. Kasi ang daddy ko kasi was a risk taker. Military. Pero kung ako, wag na. Total marami namang mga magagaling dyan eh. Lenny. Si Risa. Oo. In fact, palagay ko mas magaling kung babae ang magpatakbo ng ating bansa. Alam mo si Gloria Macapagal Arroyo, maganda sanang patakbo. Nasira lang siya ng asawa niya. Si Cory naman, hindi naman kasi parang walang alam housewife. Ang nagpapatakbo niyan yung mga kamag-anak niya. Kaya sabi nga ni Louis Beltran nung araw, yung the late Louis Beltran, yung columnist. Yeah. Kamag-anak Incorporated. Nakailang libel suits kayo. No? Of course, di ba, naalala that classic case na, pero skip na natin po yun. Pero, Sir Mon, ngayon,
naririnig natin, of course, Tulfo has become a brand already, no? Ngayon, nakikita natin si Erwin is using the language na nakilala kayo, medyo mas tough, masiga. Yung term nakakalad ka rin ay ginagamit na ng mga ganyan. Of course, nag-apologize ka. Pero do you think may evolution na yung parliamentary language sa ganong direksyon? I remember nung araw, ako yung nag-umpisa na magmura sa radyo and television. Wala pang nagmumura noon. Wala bang PI, yan ang on the spot. Marami nang gumaya. Hindi lang yung mga kapatid ko, kundi yung mga ibang nag-i-evolve eh. At saka natural yung when you express your disgust, your feelings. Tapos ito tunay na tao. In fact, nung si President Duterte, si Digong, ay kukunin ng ABS-CBN sa Davao. Sabi niya, Mon, kukunin ako bibigyan ako ng programa. Gikan sa masa para sa masa. Galing sa masa para sa masa. Anong gagawin ko? Sabi ko, di ba mahilig ka magmura? Magmura ka rin. That's it. True enough. Nangyari ngayon. Speaking of mura, sir. Okay, of course, part kayo ng media pa rin. Si Senador Marcoleta, of course, sinabi niya, ang media paid hacks daw during a hearing. Your reaction to that remark, sir? Tingnan mo na yung Ayoko sabihin. yung sarili niya dahil yung diskaya may usapan kayo. Kaya masyado mong pinipilit yung sarili mo dahil gusto mong meron kayong usapan ni diskaya. Kaya huwag ka masyadong tingnan mo muna yung muta sa mata mo bago ka tumingin sa muta ng iba. Okay. Sir, kunyari lang, sinabi niyo na tinawag niyo si Sara Duterte, ang VP Sara, na unhinged is the term you always use. Unhinged, loka-loka. Oh, unhinged. Pero in theory, let's say, ang Pilipinas ay mapupunta under sa pamumuno ng isang unhinged element. And it will take a Tulfo, kung sino man, to match or stop it from being totally under the unhinged leadership. Ano kaya ang i-advise natin? Kawawa tayong kasi mga botante natin kasi mga estupido eh. Mga bobo at saka hindi nag-iisip. Kaya ibobota ngayon kung mag-i-eleksyon bukas, panalo si Sara. Panalo. Hindi kasi alam ng mga botante yung bulag sila o kaya nagbubulag-bulagan. Kaya pag itong impeachment, makikita lang kasi ilalabas na lahat yung mga ginawa ni Sara, mga kabalbalan eh. Baka magbago yung perception ng tao. Kaya nila pinipigil na huwag magkaroon ng impeachment. You think, sir, matutuloy o may gagawin o may mangyayari pa rin na madiderail ito? Kasi ang kwento-kwento, ang magiging presiding, may posibilidad daw na yung presiding officer, yung nag-remand, nagpa-remand doon sa impeachment complete last year. Sino ba yung naparimanda? Sabihin na lang natin, sir, na siya po yung
pinaka-recent na lumipat ng kampo? Si Senator. Si Cheese Escudero. Yes, sir. Mayroong sabi ng aking Tweety Bird. Tweety Bird, gusto niya, yan ang mga kondisyon, isa sa mga kondisyon niya na bumalik siyang bilang Senate President, pero inayaman siya ng grupo. So parang presiding, yun, may ganong... Hindi siya pwede, sabi niya. Hindi ka pwede. Kasi tainted ka na eh, may bahid ka na eh. According to my Tweety Bird. Hindi yan mga kaapelido mong Tweety Bird. Tweety Bird. Sa tingin mo, sir, makaka-achieve ulit ang babalik sa normalcy itong nangyayari sa Senado ngayon? And what a time for the brothers to be in that Senate. A very interesting time in the Chinese sense of the word. It's rather unfortunate na nakasama sila sa Senado na masyadong bumaba ang integridad. Sana, kung ako lang sana dumating sila sa isang Senado na stayed, calm, di ba? Hindi yung ngayon na parang mga mga palengkera. If you were to Nakakaawa. give an advice to the Senator brothers Tulfo, how would you caution them on how to avoid the Peter Principle? Well, yun ang sabi ko. Huwag kayong magnasa na tumakbo sa mas mataas pa. Kasi you're doing well. Opo. You're safe there. How do they not let power get into their heads? Alam mo, human nature yan eh. Ako minsan talagang darating yan I'm here. Human nature. Remember yung Roman general entering Rome anong araw? Tapos to the applause, to the adoration of... Si Caesar ho ba ito? Oo. Veni, Pero vidi, andun yung vici. nasa chariot, di ba? Meron doong isang slave. Thou art human. Tao ka lang, tao ka lang. Tandaan mo, tao ka lang. That's it. Kaya, palagay ko, nasa loob nila yan. Na tao ka lang, tao ka lang. At saka nakita naman nila yung power talagang temporary. Ano yung sabi ko palagi? Sic transit, gloria mundi. So goes the power of the world. Ibig sabihin, power is temporary, earthly power is temporary. But it intoxicates. Yes. In fact, it's human nature to get intoxicated with power. Ang kailangan lang talaga mayroong magsabi sa kanila na sic transit gloria mundi. Parang after 6 years, baka iba ulit. Or baka after 3 years, iba rin ang kapalaran ninyo. Alright. Sir Mon, maraming salamat po sa oras po ninyo, sir. Thank you very much. Thank you. Alright, that's veteran columnist and broadcaster Mon Tulfo. Thank you, sir. More developments ahead on Political Beat. We'll be right back. And you're still watching Political Beat. The Senate has been placed on a heightened alert amid reports of an alleged security threat.
And for details, we have our mobile journalist, Merimon Reyes. Merimon, all right. Is the NBI the source of this reported threat? And what is exactly meant by threat? Lord, good evening. Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian confirmed the information relayed or mentioned by NBI Director Melvin Matibag that they are watching out for the possible security threat to the building of the Senate and within the Senate premises. Kaya kanina naglabas na rin ng memo ang opisina ni Senator Gatchalian na maaaring magkaroon na muna ng work from home setup ang Senate employees starting tomorrow until Thursday. And just about an hour ago, si Office of the Sergeant at Arms, General Alfredo Soto Corpus, gumagawa na rin sila ng rounds nila and yung inspection nila to ensure na itong possible threats na to ay hindi mangyayari. Ang ginagawa rin nila ngayon is even tayo as from the media, pinalalis na rin ng lahat around 5:30 ang media, pinalabas na rin ng Senate building. Yung employees, since walang sessions, medyo maaga rin talaga silang umuuwi pero 5 o'clock PM, naglabasan na rin itong mga empleyado and we are currently awaiting for other details. Wala pa kasi dinidisclose in public talaga si Senator Gatchalian sa tungkol dito. Pero ang malinaw, according to majority bloc senators, seryoso daw and grave yung threat na ito. That's why kailangan bigyan ng seryosong atensyon at pagsisiguro na hindi ito mangyayari. Kaya nakatayo na dito sa labas kung saan marami na rin ngayon yung mga wires. Though hindi ko lang alam kung makakagilap ninyo. May steel wires dito, barbed wires, even sa kahabaan ng Jokno Boulevard. Even yung gate dito sa Senado, by default kasi kanina, eto ngayon, nakasarado na yung gate and yung inspection or yung checkpoint nila ng vehicles, yung ingress and ingress nila, dyan lang mismo. Tulad yan, may sasakyan. Pero pag kunwari may papasok, nakasarado muna yung gate, they will be verifying first, validating kung bisita ba siya, staff ba siya, tsaka lang sila makakapasok sa loob. And so far, ang sabi naman ni Senator Ping Lacson, itong mga otoridad din ay tinitinan din daw nila at the national level yung threat to the security na binabantayan nila as of today. Lord. Yan, matuturing ba yan na force majeure? Merimon. Naku, pagdating kasi sa force majeure, either national emergencies siya or calamities na maghihinder sa pagpapasok or pagpunta or pag-convene ng Senado physically or pagpunta nila mismo dito sa Senate premises. Pero usually, we will be waiting kung matatawag nila itong force majeure sa liderato mismo. Pero ngayon kasi ang setup nila so far is work from home for the Senate employees. And pagdating naman kasi sa session, adjourn sinediya sila. Yeah. So wala silang kailangang isipin sa part na yon. Committee hearings, wala pa naman so far nakaschedule. Okay. So wala namang immediate need for the physical presence, no, of the senators unless may magpe-press con in the next few days na hindi natin alam. And as of ngayon, and sinabi rin mismo ni Senator Gatchalian sa kanyang naging statement, heightened security alert pa lang ang kasulukuyang lagay dito sa Senado. Pero ang walang ina-assure nila, hindi pa kasi natin nakakausap talaga ng personal si Senator Gatchalian. And ang sinisiguro niya, nakikipag-coordinate siya sa NBI, sa Office of the Sergeant at Arms, maging sa ibang mga law enforcement agencies or security bodies para raw ma-ensure nga na hindi ito mangyayari. And even General Corpus mentioned na hindi raw kailangan magkaroon ng pagkabahala ang mga tao because as much as possible, they will ensure na hindi mangyayari itong possible threat. Let's listen into a part of General Corpus's statement. Hindi naman dapat kabahan kasi the different kami sa USAA and the different law enforcement agencies na katulong namin is making sure naman na everything is okay. Merimon, okay. Mabuti na lang at walang sumubok na, kumontra o mag-utos na ibang instructions na counter to the one given by the Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Wala naman so far, no? May mga nakisama naman na hindi bumawi.
Actually, Lord, kaninang umaga, naglabas si Senator Alan Peter Cayetano ng memo or ng advisory naman from his office na parang may reminder ito na kapag sa Friday, pumapatak holiday ang Friday, Yes. shortened yung office hours nila ng 8 to 5 p.m. And then Mhm. hours later, which is kanina naman, naglabas naman si Senator Gatchalian ng kanilang work from home na setup. So, Mhm. though may instructions na from the office of the Senate President pro tempore, hindi rin nawala yung presence si Senator Cayetano. And even Senator Cayetano released a statement earlier na kine-question niya yung info na may possible threat daw. Ang sinasabi niya kasi kung itong threat na to ay concerning ang safety ng institusyon, bakit daw pili lang yung mga senador na may alam or binigyang notice dito when dapat lahat daw sila. Part of it also ang kine-question niya, kailan pa raw nangunguna ang NBI sa mga issues of national security or concerns. Nasaan daw ang Armed Forces of the Philippines, yung mga sundalo or other uniformed men that should be taking charge. And ni-recall again ni Senator Cayetano yung naging presence ng NBI dito around May 13 to 14 na nagkaroon ng gulo dahil daw sa pagpupimilit nga nito na maaresto si Senator Bato de la Rosa. So Senator Cayetano is questioning yung credibility ng info and kung kanino nanggaling yung info, which is from the NBI. Lord. Mhm. In short, hindi siya kasama sa group chat. Parang ganun, Merriman. Pero, okay, ano naman ang response ng Malacanang to the reported threat? Alam ko, kahapon may pero baka meron tayong bagong response or tugon ngayon, Merrimon? Actually, ang nasabi ni Yusek Claire Castro, senador man daw, ordinaryong tao ang nagsasagawa nito, hindi rin daw sila makakaligtas sa kamay ng batas. And usually kasi, nagbabantay din ang palasyo sa mga ito while also checking kung ano pa ba yung kakailangan. Kasi isang concern din from the Senate, for example, ang parehong nabanggit ni Senator Gatchalian plus si Senator Cayetano is may mga pending bills pa raw or legislation na kung makakatulong ang special session also with the grace din ng palasyo or ng executive, okay naman daw yun sa kanila dahil kakailanganin din daw ito. Pero plus, patuloy din naman yung pagbabantay ng palasyo sa mga nangyayari sa loob at labas ng Senado. Let's listen into a part again of Yusek Claire's statement. It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. And so far, Lord, ang pagkakaalam din natin bukas, hindi pa tayo maaaring makapasok sa loob ng Senate premises. And yung mga kakailanganin daw na pumasok dito or mag-present physically ay i-coordinate daw sa Office of the Sergeant at Arms, lalo na especially sa records din ng Senate Secretariat. Kaya dito sa paligid ko ngayon, ang nakapalibot ay police. Though hindi naman na ito bago kasi ever since nagpakita si Senator Bato de la Rosa, may mga nag-hold ng protest dito sa labas. Kaya may shifting din ang mga kasama natin dito sa kapulisan. Pero pagpasok naman ng loob ng Senado, yung Office of the Sergeant at Arms naman ang nagbabantay. So far, hindi pa naman nakababa yung parang steel barricade doon sa main door. Glass door pa naman yung huli kong nakita. Pero yung parking doon sa building, yung niro-roll down na steel na parang harang, nakababa na yung isa. Lord. So, andyan pa rin pala yung mga grupo, no, na nagpoprotesta. Obviously, they're supporters of the Cayetano/Duterte bloc, no? May balak bang wala bang balak na paalisin sila diyan hanggang Friday or hanggang saan lang pwede magmarcha ang mga tao? Hanggang sa labas ba ng gate ng Senate complex? Ang naobserbahan kasi natin, Lord, for example, nung nag-conduct ng Cayetano-led, quote-unquote, hearing, maraming taong pumunta dito, mga nagpo-protesta. So, itong intersection na to mismo sa harap ng Senate Gate, may human barricade ng police. So, yung protest nila, for example, gawin nating marker yung sasakyan na yan, hanggang dyan yung human barricade. So, doon lang onwards, maaaring pumwesto itong ng mga nagarally or nagpo-protesta. Ang nasabi naman sa atin, nung mga nandito na mga grupo, nakasecure naman daw sila ng kanilang permit. And they will be staying here
until ma-resolve daw yung issues na kinakaharap ng upper chamber. And to note, karamihan sa mga nandito, and itong grupo na nagsistay dito sa likuran natin na nag-hold na ng kanilang programa, ay supporters ni Vice President Sara Duterte, Senator Alan Peter Cayetano, yung block nila. They're against the impeachment trial and they are pro the resignation of senators from the new majority block. So, ang nangyayari, sa umaga nagliligpit sila ng setup nila, pero around 6 p.m. onwards, tulad ng nakita sa likuran ko, nagpo-programa na sila ulit or magka-candle lighting sila. Lord. Mhm. Anong estimate mo ang bilang nila, Mary Mon Reyes? Mm. Tinanong ko yan sa kanila kung sakali ba ano yung maximum numbers na maaaring magpulong sila dito. Kasi ang nangyayari, yung iba raw nagsistay dito, yung iba babalik daw, uuwi muna, and then yung iba naman daw mga riders, motorists na dadayo raw dito. So pwede raw sa pumatak ng around 100 kapag marami talaga sila. Pero may mga araw, may mga gabi na around 50 sila sa observation natin kapag lumalabas tayo ng Senado. Sa umaga, medyo kaunti yung nakikita natin. Yung iba nagpapahinga lang dito sa gitna na to. Pero pagdating ng gabi, nandiyan naman sila nagpupulong-pulong. Mhm. Alright. So, obviously, ang threat, external at kumbaga, basing on doon sa mga wire, mga barikadang nililayout dyan, talagang in-expect mo, ma-imagine mo kung paano ang paraan ng banta siguro, no? Kumbaga, mhm. So, eto ba, may binanggit bang petsa? O sa June 12 ba mismo, gaya ng napabalitang lulusob daw ng mga puwersa sa Malacanang? Nako Lord, yan yung aabangan natin. Kasi so far, yung mga nakausap natin dito, ang sabi nila, stay sila dito hanggat hindi raw nga sila nagiging satisfied sa nangyayari sa pagresolba ng upper chamber sa mga issues na pumapalibot dito. Ang isang ina-anticipate din nila ay yung magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So we'll wait and see, lalo't may reports nga rin na on June 12, may inaantabayan na naman o inaabangan na posibleng pagkagulo sa palasyo. So we'll see. Pero so far, eto sila, nakaset up sila sa likuran ko. Medyo malayo pa yung lalakarin natin. Pero Sige lang. sige, Mary Mon, sige, tatakbuhin na natin to. ano ba, Mary Mon, So, may ito mga yung- binanggit bang mga pangalan ng mga possible forces or groups na nasa likod nitong threat na ito? Nang nandito sa area na to, No, Lord. yung threat, ganyan, meron bang Wala pang natukoy? tipo talaga na binabanggit, even from Senator Gatchalian nor from Director Matibag. So ito yung program sa likuran. So may placards, may standees ni VP Sara, ni Senator Bato, and even dun sa ilang steel gates may nakasabit din. Former President Duterte may standee rin dito, and dito nila hinuhold yung kanilang programa. Pero nagliligpit naman sila pagdating muna ng umaga at magpapahinga muna raw sila. Lord. Alright. Speaking of pahinga, kailangan mo rin ng pahinga ang napakasipag po nating mobile journalist sa Senate, Mary Mon Reyes. Thank you, Mary Mon. And more stories ahead when Political Beat returns. And you're still watching Political Beat. Relief operations continue in General Santos following the magnitude 7.8 earthquake that left massive destruction in several parts of the city. Let's get the latest on Jensen's situation with Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles. Thank you po sa oras po. Good evening, Congresswoman. Alam ko po, busy po kayo, pero thank you po. May mga ilang tanong lang po kami. Magandang gabi po. At ano na po ang sitwasyon sa Jensen po ngayon? Sir Lord, magandang gabi po at magandang gabi sa lahat na nanonood at nakikinig. So far, first time po ito na we were hardly hit no at 7.8 magnitude. Kaya medyo devastating po yung naging effect dito. So far, we have 13 deaths here in General Santos City. Ongoing yung search and rescue. Meron pa tayong 5 na missing. And more or less 250
yung injured. And mga bahay po and establishments, including government structures, roads, even bridges, no? And even yung aming airport ngayon, temporarily po nag-stop yung operation until safe na po, no? So ongoing yung assessment ng mga structures dito. Opo. May mga tumumba po mga building, Congresswoman, na kung titingnan mo ay hindi pa naman mga ganon kaluma. Oo, pero kamusta ho ba yung meeting po ninyo with the DSWD Secretary Gatchalian, at yung napag-usapan niyo ho ba na isusupply niya, nakarating na po ba? So far, tuloy-tuloy naman po, no. Ngayon, ongoing yung listings natin ng mga affected, and inaayos na for the delivery ng services at saka tulong sa mga nasalanta, no. So far, very supportive naman po lahat. Ang kagandahan, Sir Lord, kasi at this point in time, lahat po habang nagkakagulo sa ibang bahagi, dito naman po sa General Santos, naramdaman namin yung pagkakaisa ng lahat po, at lahat ay tumulong, no, in any way that we can, and we deeply appreciate po ang lahat ng tumulong dito sa amin. In fact, yung aming mga hospitals po yesterday, 7 yung medyo unsafe and talagang affected, damage. So kahapon nasa sitwasyon tayo na yung mga pasyente, no, nasa grounds ng hospital lahat, no. And walang kuryente, walang tubig, no, and sa ngayon 60% of the city has been energized already, and nagpapasalamat din kami, no, sa mga other electric cooperatives na pumunta dito to help out Socoteco 2 na para mapabilis na ma-energize, no, yung city. Inuna muna yung ating mga hospitals. Dahil madaming mga pasyente doon, especially may mga due for operation, no, and other procedures. So yung life and the safety ng ating mga pasyente din doon sa hospital. But so far, partially po sa pagtulong-tulong ng lahat, partially na-address one by one. But as to the structures, ang dami pa rin po talaga. There are still ongoing na assessment, and a lot of structures are quite unsafe, and especially in areas na may mga rescue operations pa rin, kasi may mga hindi pa nakikita, no, hindi pa nalulocate ng mga victims sa loob. Opo. Yun nga po, no, yung isang fast food chain po sinabi, yung mga na-trap daw ay ligtas daw po ba lahat? At Yes, sa estimate po ninyo, ilan pa po mga struktura ang may mga tao pa po na posibleng trap sa ilalim? Meron tayo isa somewhere in Kalumpang, Save More. Merong 2 pang na-trap. Nakakaawa nga, Sir Lord, kasi I've talked to one of the parent na nag-aantay doon, no, na yung anak nila na-trap. The mom was so devastated because 4 years ago, yung kanyang anak, isa din sa mga nabiktima nung nalunod, and until now, missing pa rin. And now, isang anak niya naman ay na-trap sa building. So since last night, andun siya, no, nag-antay ng update. So far, 2 doon sa building, and there are 3 other missing pa na hinahanap. So a total of around 4, no? Apat, no? 5 rather, 5 yung missing pa, no? Na hinahanap pa until ngayon. At this point, kailangan po talaga ang balita namin ay yung Coast Guard po ay nagpadala na po ng mga K9, no, para sa tumulong sa mga pag-search, Congresswoman. Yes po, yes po. Marami po ang tumulong. Ang Coast Guard, tumulong din po, and other agencies, other LGUs also tumulong din, no? Marami po actually ang pumunta dito to help out na para matulungan yung search and rescue operations natin. Opo. Tapos may mga palengke pa raw na hindi, of course, gumuho din. At, Yes. Pero kung sa mga food supplies, Congresswoman,
online now. So at the far, public. okay naman ang supply natin ng pagkain, ang pagpasok po. So far ngayon po, medyo okay na. Kahapon po, hirap kami dahil sirado ang lahat ng establishment, including our public market. Apo. So, yung mga sa mga hospitals natin, yung pasyente sa ground, hirap maghanap ng pagkain, no? But sa tulong ng lahat no, we were able to pull through. And so far, Sir Lord, yung structure pala na itanong mo kanina, so far based on our data here, we have a total of 69 structures, buildings po that are totally affected, including our City Hall, our Sangguniang Panglungsod, and some barangay halls. Meron tayong 7 hotels na affected din, 7 malls na affected din, and merong mga tulad ng nabanggit ninyo kanina, food chains, no? Food chains, may mga simbahan, may mga bangko, may mga pharmacies, and many other establishments, no? In fact, may mga portion po na nagkaroon din ng soil liquefaction, talagang nahati, and may mga subdivisions na yung mga bahay ay totally damaged, no? Ang nakakapraning din daw kung ay yung mga aftershocks, napakarami na raw in varying degrees. Pero nakakatrauma po ito. Paano po tayo nagpe-prepare? Paano natin piniprepare po yung mga taga-Jensen po for Yes, Sir Lord. aftershocks? Apo. Lahat nagkakaroon na ng trauma, no? Kasi ang dami after ng earthquake 7.8 na magnitude after nun, ang dami mga aftershocks that we are experiencing. In fact, until ngayon, tuloy-tuloy pa rin, no? So, well, lahat naka-standby, naka-ready naman, no? Although wala naman sa kamay talaga natin, no? Ito ay talagang hindi inaasahan and beyond us, to beyond us, act of nature ito. So Opo. what we can do is just to really hold on and help each other and do the most that we can, no? Because there are really things that are beyond our control. Sa mga nais pong, alam ba, mag-donate o magbigay po ng mga kung ano man ang supply sa kakailangan po ninyo, saan po kaya maaring kumontak, Congresswoman? Meron tayong central command sa City Hall natin, sa Dreamsea natin, naka-centralize po doon, pwedeng magpadala doon ng tulong, no? It's at sa City Hall compound natin, within the government center. Alright, at We will maaari give pong you hanapin yan. later the contact person and the contact numbers, Sir Lord, para sa gustong magpadala ng tulong. Thank you po. At sa social media accounts po ninyo ay maaari din pong mahanap ang mga numero, Congresswoman. Yes po, yes po, yes po. Alright. Mag-ingat po kayo at maraming salamat po sa inyong oras. I know you're very busy. Thank you po, Jensen Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles. Magandang gabi po. Sir Mag-ingat Lord, po kayo. I just take this opportunity talaga na magpasalamat sa lahat ng tumulong, no? From the national government, no? From the Office of the President, Office of the Vice President, ang lahat mga secretaries na pumunta dito at ang mga kasamahan ko po sa Congress, no? Si Speaker, our Majority Floor Leader, and lahat po talagang they made sure to get in touch and do what they can to help us out here. So maraming salamat po. Sa mga gatong panahon, Congresswoman, isa lang ang partido natin lahat. Partido. Yes po. Team Philippines. Ramdam namin ang tulong ng lahat, ramdam namin ang pagkakaisa ng lahat. At from the bottom of the hearts of the people of General Santos City, maraming salamat po sa lahat. Thank you po sa inyong oras, Congresswoman. Now, after 6 presidents in 4 decades, the Sandigan Alliance decided to junk the remaining claims in the government's long-running for a feature case against the Marcoses. 40 years after EDSA and 35 years later, civil case number 0141 was filed. The curtain has fallen, not with a thunderous verdict, but with a bureaucratic shrug.
This was, after all, the Presidential Commission on Good Government, or the PCGG, informed the court that it would no longer present evidence on the remaining assets, and the Sandigan Bayan effectively said, if there's no evidence coming, there's no case left to try. After 41 years, more than the Marcoses and their strategy of playing the protracted game, maybe the real story is about our talent for transforming matters of national urgency into what would become eventual archaeology. Cases that begin as political earthquakes often end as filing cabinet dust. In the Philippines, time is the most effective defense lawyer money does not even have to buy. It feels less like an ending to a courtroom drama and more like the final scene of a movie that has gone on or that has been screening for so long that half the audience has already forgotten the plot and the other half has dementia or dead. Imagine an endless battalion of attorneys, accountants, commissioners with this, an entire mountain range of decaying documents brought about by the Cory government's very first, take note, very first executive order, all crawling towards that finish line, only to find a note that says, sorry, we've decided not to continue. But many of us were kind of expecting that way back 2022. The Filipino people decided to send another Marcos to Malacanang. And throughout the years, there have been countless petitions to abolish the PCGG. But more than the agency's dismantling, this should make us realize one thing. Democracy is not a passion project for the combustible or the flaming present. Remember the urgency, the creation of PCGG. It's Cory government's Executive Order number 1, made 3 days after Aquino was sworn in. The Philippine justice system is a breathing negation of that Martin Luther King quote about the moral arc of the universe. It may be long, but it bends towards amnesia. The fate of civil case number 0141 fits perfectly in the poet T.S. Eliot's immortal line. It ends not with a bang, but with a whimper. And that's the political beat this Tuesday, 9th of June. I'm Lourdes Rivera. Enjoy the rest of your evening.